Kamusta mga brad? It's me Eric at sa video na to, pag-usapan natin Issey Miyake, Liu Di Pur Om. Panahon na naman ng simbang gabi, kaya nilabas natin yung mga pabango na pangsimba. Isa to sa mako-consider kong classic. Nilaunch siya 1994, pero hanggang ngayon, pwede pa rin. You may disagree or agree with me kapag sinabi ko na ang underrated na itong perfume na to. Opinion ko lang naman, no? Lagay nyo sa comment section kung disagree or kung agree kayo. Kaya ako lang nasabi na underrated siya kasi hindi siya ganun kaingay. At least sa observation ko, sa mga groups, sa mga forums, mas madalas ko nakikita yung mga ibang freshies kesa dito. Napakaraming notes na ito. Sa top notes pa lang niya, parang ganun nakarami yung notes ng kabuuan ng ibang pabango. Ilalagay ko na lang dito siguro sa gilid, no? Sa initial spray, bubungad sa'yo yung citruses. Ang zesty, ang sharp, sobrang sharp. Meron siyang lemon, meron siyang bergamot, meron siyang yuzu. Yung lemon saka yung bergamot, familiar na tayo doon. Very common siya sa mga pabango na ginagamit na natin. Pero yung yuzu, at least sa akin parang dito ko pa lang siya nakita. Yung lemon saka bergamot kasi sobrang familiar na. Yung yuzu, nagbibigay siya ng bitter tsaka ng sweet na amoy. Ang impression ko dito sa initial spray, talagang ang lakas ng citrus, talagang ang sharp. Siguro after ilang minuto, bago mas tolerable, bago mas masarap na siyang amuyin. Pero ang na-feel ko dito habang inaamoy ko siya, after the initial spray, parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang energizing, ang refreshing, clean and fresh kagad talaga. Bagay talaga siya sa mainit na panahon. Napansin ko dito, top notes niya, naglalast ng matagal compared to sa ibang freshies. In comparison kasi sa ibang freshies, yung iba, mga ilang minuto, dadaan lang. Tapos, ta-transition na pa-mid, papuntang dry down. Ito, more than 1 hour na. Actually, close to 2 hours na nararamdaman ko pa rin yung top notes niya. Pagdating sa mga ganung close to 2 hours, magme-mellow down yung citruses, mawala na yung sharpness, lalabas na yung spicy, tapos yung floral. Yung nutmeg, tsaka yung cinnamon, nagbibigay ng touch of warmth. Aromatic spice na pinaparamdam niya na hindi linear yung pabango. Nagbibigay siya ng additional depth. At the same time, lumalabas na rin yung aquatic tsaka floral elements na para bang tinutulak niya yung spices. Ang galing kasi, clean and fresh, pero at the same time, may warmth. Kumbaga na-maintain niya yung uplifting, yung energizing or yung refreshing na vibe. Pero may additional depth. Pagdating sa dry down, woody tsaka earthy. Dito ang napansin ko parang ang bida yung vetiver. Something clean, something green. Yung sandalwood nag-add ng smooth at creamy na quality. Meron din tong amber at tobacco na nagbibigay ng warmth, slight sweetness, tsaka napansin ko kasi parang sa part na to, sa dry down, mas masculine siya. Ang linis may bagong paligo na nag-remind sa akin na may musk nga din pala siya sa base na nagbibigay sa kanya ng soapy na freshness. Ang galing ng scent transition, no? Burst ng citrus sa umpisa, sobrang sharp. Pagdating sa mid, spicy, floral, may pag-aquatic. Tapos magka-transition papuntang dry down. Woody, earthy na malinis. So, ang overall impression ko sa scent niya, malinis, ang airy, tsaka sobrang versatile. Hindi lang siya pang simba, pang signature scent siya. Pwede mo siyang gamitin anytime, anywhere. Lalo sa Pilipinas, bagay talaga sa weather natin. Bagay siya Southeast Asia kasi 'di ba wala naman tayong winter. Tag-ulan tsaka tag-init lang dito, 'di ba? Tag-araw, tag-ulan. Tapos yung tag-ulan natin, pagkatapos ng ulan, umaaraw, umiinit din. So, bagay talaga siya anytime. Siguro hindi lang siya magagamit mga party or mga formal events na may mga options naman tayong ibang pabango na mas babagay doon. Pero aside doon sa mga yun, bagay siya pang anytime. Bagay siya sa estudyante. Hindi ko masabing mature siya kasi, I mean, ayoko sabing mature dahil classic, no? Dahil 1994 pa ginawa. Talagang, yung test of time, nalagpasan niya, pasado siya doon. Hindi ko masabing amoy luma. Ang classic, pero pasok sa modern na pang-amoy.
Actually, bago ako nag-video, kinumpara ko pa siya sa Versace Pour Homme. Parehong mabango, parehong solid, parehong pang signature scent. Parang kung hindi ko nga alam na 1994 nilabas to, hindi ko naman iisipin na gano'n na siya katagal. Longevity, projection, saka sillage. Magandang topic yun pagdating dito. Kasi freshy siya. So, hindi ka dapat na mag-expect na maglalast siya ng matagal. Kasi di ba nga, ang freshy, sanay tayo, nagre-respray tayo within the day. Parang sa umaga, bago ka umalis, spray. Middle of the day or bago mag-middle of the day, magre-respray kayo. Kasi expected naman na kapag freshy, hindi siya ganun katagal. Pero ito, naglalast. 8 hours, maybe more. Baka 8 to 10 hours to naglalast eh. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, first 2 hours, top notes pa rin. Yung projection niya, hindi naman ganun kalakas. Parang pasado lang din dun sa range ng pagiging freshy. So, moderate lang. Sillage, hindi rin naman ganun ka-impressive. Hindi siya yung tipong may iwan yung amoy eh. I mean, may maganda kang scent bubble na pag naglalakad ka, kapag malapit ka sa tao, maamoy. Pero hindi yung tipong galing ka doon, punta ka dito, tapos nandun pa yung amoy mo. Parang hindi siya ganun. Siguro kasi hindi nga din siya ganun kalakas katulad ng ibang freshie, hindi ka dapat matakot na mag-spray ng madami. Pero, disclaimer, sa initial spray kasi, since blast ng citruses yun, at pwede talagang maging offensive para sa mga tao sa paligid mo. So, yun lang yung medyo ingat ka. Kung mag-spray ka na madami, layo ka muna sa ibang tao. Palipasin mo mga 5 to 10 minutes. Kasi naglalast talaga yung top notes niya eh. So, siguro mga ganong range, 5 to 10 minutes layo ka muna para hindi sila ma-off yung tipong nakakahilo. Pero pag nalagpasan mo na yun, ang swabe ng amoy. Huwag ka lang mag-expect ng malaking projection. Pero at least yung malapit sa yung space, ang bango. Para may aura na maliit na yung mga tinatabihan mo, ma-appreciate yung amoy. Age, suitability, estudyante, 20s, 30s, 40s, 50s, kahit ano. Pag clean and fresh, wala talagang pinipiling edad eh. Lalo na to yung amoy niya. Para sa akin, pasok talaga sa kahit anong edad eh. Ang galing lang no, kasi 1994 pa. Gusto ko lang isingit. Kaya ako nasabing underrated din siya at hindi siya ganun kaingay. Ang dami na mga order dito sa shop. Hindi ko alam kung gini-gatekeep nila o wala lang nagtatanong. 200 ml bottle to. Nakailang 200 ml bottle na ako sa shop. Ang daming umorder. Ito, hindi ko naman personal, no? Pero medyo ganun. Ito kasi yung halos nagagamit ko pang degant eh. Yung mga 200 ml bottles. Definitely, re-recommend ako to na bilhin nyo. I mean, full bottle. Full bottle worthy ba siya? Oo, sa Pilipinas kay. Definitely. Kung paano ko na-recommenda si Versace Pour Homme, ganun ko rin ito i-recommenda. Pwede talaga signature scent. Pwede pang everyday. Pwede pang everyday. Freshy siya, pero ang unique. Ang unique nung take sa kanya. Freshy siya, pero may depth. Freshy siya, pero hindi linear. Yung pagiging hindi niya linear, undertones lang naman. Nangingibabaw pa rin yung pagiging clean and fresh. From start hanggang sa dulo. Battery empty na naman yung camera. So, ito rin ba yung pang sisimbang gabi nyo? Lagay nyo sa comment section kung pareho tayo. Kung nagustuhan nyo yung video, palike tsaka pa-subscribe. Kung kailangan nyo ng decant, dami ko na ito. Hanggang 30 ml bottle, pwede tayo mag-decant. Pa-like tsaka pa-subscribe. Thank you.